Hello everyone, I'm Kelly Rosie Albania and for today's video ay maghahanap po tayo ng mga iba't ibang patterns na ating makikita ngayon dito sa ating university. So, let's start this adventure. So, unang-una po, ito po ay isang example ng cracks. Kung paglalakad-lakad ay nakakita rin po tayo ng San Francisco plant na makikita natin ng spots. At ito po ay mako-consider din natin as pattern. Pangalawa naman po na isang makikitaan po natin ng pattern ay itong tree na ito kung saan makikita natin sa kanyang bark ay meron din po siyang pattern na cracks. Panghalaman naman pong ito ay mayroong dahon na symmetry kung saan mako-consider natin siya as patterns or symmetry. Meron naman po tayo dito ngayon na bulaklak kung saan ang kanyang bulaklak or petals ay mayroong spiral patterns. Sa atin po pong paglalakad-lakad sa campus ay nakakita rin po ako ng isang halaman na kung saan ay mako-consider din natin as spiral patterns. Ang bulaklak naman pong ito ay maaari din nating makategorize as symmetry dahil ito ay mayroong symmetrical shapes. Ang halaman naman pong nasa aking likuran ay may example natin sa pattern na tessellations. Ang halaman naman pong ito ay example ng fractals pattern. Ang puno naman pong ito ay isang example ng dendritic pattern. Ang nasa aking likuran naman po ay isang papaya tree kung saan ang kanyang leaves ay mayroong symmetrical shapes kung kaya ito ay may example natin as symmetry pattern. Ang ugat naman po ng punong ito ay may example natin na chaos sapagkat from the word itself po, magulo yung pagkakaayos ng roots or ng ugat ng punong ito. Ang bulaklak naman pong ito ay isang example ng spiral patterns. Malaman naman pong ito ay makakategorize natin siya na example ng pattern sa kanyang bark as spots dahil makikitaan po natin siya ng white spots sa kanyang bark. Another example po ay ang halaman na ito which is an example of symmetry. Sa halaman pong yun, sa closer look na rin po ay makikitaan rin natin siya ng spiral na pattern. Ang clouds naman po na nasa aking likuran ay isang example ng chaos pattern. Sa atin pong paglalakad-lakad dito sa ating campus ay nakita rin po ako ng mga dried trees which is ma-consider po natin siya as dendritic pattern. Sa ating pong paglalakad-lakad ay nakita rin po tayo ng plants na may pattern na stripes. At lakad po ay nakita rin po ako ng punso or tinatawag din nilang dwarf house which is may cracks po kaya pwede natin siya i-consider as crack patterns. So ayun po, nakauwi na po ako and so far we have collected different types of patterns sa ating university. So let us enumerate the number of patterns we have collected. So we have collected 3 crack patterns, spots 2, symmetries 4, spiral 4, tessellations 1, fractals 1, dendritic 2, chaos 2, and lastly stripes 1. So a total of 20 different patterns. Thank you for joining me today and this is where our adventure ends. Thank you for watching and please make sure to subscribe and give this video a thumbs up.